Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ang mga pahayag ni Congressman Sandro Marcos na tila baga minamaliit, sinisira, binabastos, basta tinatapak-tapakan ang mga Duterte. Grabe. Okay, update lang muna tayo. Fund drive sa Brave 18 Marines. Meron na tayong naipon na 100,000 pesos sa ating GCash number at ipapadala na ngayong araw. Total tulong na natin sa Brave 18 Marines mula nung nagsimula tayo is 470,000 pesos na. Salamat sa inyong tulong. Sa mga gusto pang tumulong, ito po yung GCash number. Pasensya na kayo, medyo balibaliktad yung number. Pakinggan, 0966-265-8480. 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan. Echo Victor Alpha November. Okay, ito. Post muna ni Kipichu. Galit na galit si Kipichu kay Sandro Marcos sa kanyang mga post. Sabi niya, ito siguro yung time na nagmakaawa si PRRD sa mga Marcoses ni i-accommodate yung mga Duterte. Kasi sa statement ni Sandro Marcos, para ba ang nagmamakaawa ang mga Duterte? Ito, tignan nyo yung litrato. Sino yung nagmamano? Sandro Marcos. Kasama niyang kanyang tatay, nagmamano sa ating tatay Digong. Ano ba kayo? Pakitang tao yung pagmano, tapos pinakulong nyo pa. Tapos ngayon sa isang interview, ang dami daw kondisyones ng mga Duterte para lang suportahan nila ang Marcos. Grabe. So bahala na tayo, taong bayan, kung paniwalaan natin itong sinasabi ni Sandro Marcos. To summarize, kondisyon daw ng Duterte para suportahan nila ang mga Marcos. Duterte daw ang pipili sa executive secretary. Duterte daw ang pipili sa House Speaker. Duterte daw ang pipili sa Senate President. Ano bang klaseng anyway, pakinggan natin siya. Marami talagang, it was a part of me kind of saw it coming. Actually, hindi dahil sa isang tao, kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid na sa dami nilang, it was a power struggle. Yes. And I will never forget. And this is the first time kwento ko to. Wow. And I don't know if the president's gonna get mad at me saying this. Andito na tayo. Andito na tayo. Mr. President. Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan. Mga 2 oras kami nakahintay. Nakatambay lang dun. And then, nakaharap kami. I'm never gonna forget. Nandun kami sa Presidential Guest House, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And exactly. And so we were supposed to meet the president at the time, but instead, hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang mabanggitin kung sino. But we were put in front of 3 people, and they essentially, asked, plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now, or lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now, at sinabi niya kay Pangulo na, sige, supportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. I can imagine saying. And then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang, papatayin na nila ako. and so that's, it's
there was Kaya you were there was a expecting. lot at play. There was a lot at play, and there were many people who, I guess, were vying to take power away. I suppose. Yes. So PRTV at BGMM, you just got your new supercut of the day. Got 1,000 new supercuts. That is out of that. I'm sorry, Mr. President. Very existential Please yung don't get matter. mad at me. Diba, medyo very existential yung matter ngayon. Diba? Very existential. Kaya mahalaga yung sinabi mo na from the start, ay hindi naman talaga Oh, paniniwalaan ba siya ng taong bayan? I don't know, bahala kayo. Tingnan nga natin ang Executive Secretary. Ang napili si Attorney Vic Rodriguez sa simula. Hindi naman siya kilala dati ng mga Duterte. Mula pa nung vice presidential election, magkasama na BBM and Attorney Vic Rodriguez. So, ibig sabihin, to me hindi totoo itong sinasabi ni Sandro Marcos. Kasi, Attorney Vic, hindi malapit sa mga Duterte noon. Imposible. Speaker of the House, pinsan ng presidente ang napili. Sino ba ang unang presidente ng Subiri? Hindi naman. To me, isang paninira sa mga Duterte. Bala ang taong bayan kung maniwala kayo itong sinasabi ni Sandro Marcos. Ako, basta sila magsalita sa Malacanang, halos wala na akong pinapaniwalaan. Isa na lang, pinapaniwalaan kong Marcos, si Senator Amy na lang. All others, never again to Marcos. Itong Sandro Marcos. Ako dire sa balay ni Auntie Gloria ang gaon nga taga barangay Tikalaan, Purok 3, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So mo ni siya ang natabangan og yero kay ang iyang atop mga silupin. Butagan lang og mga silupin og naayero nga isapahan na lang og silupin kay mga lata na kaayo. Panalanginan humig babayan. Ginoo ha. Pilo-piloon sa panalangin. Og mo na ni ang gitabang nga yero nga 8 ka buok nga di 8 og 2 ka 10. Nga iatop karon ni Auntie. So mo na ni ang itsura sa gawas nga bahin. Ilang balay. Bisan ang mga kahoy gabok na. Ay, tubig. Og karon naman nagit sa pag-atop ang kusina ni nanay. Salamat sa Ginoo nga nakaatop na gyud mi sa among abuhan. So nawala na kuan na nagyud ang ulan kay dili halos dili mi makalungag kung gaulan na. Busa salamat kayo sa naghatag ani nga panalangin. Inaut-unta nga ibalik sa iya sa pinilo-pilo nga panalangin og nagpasalamat ako sa nag-sponsor nga gitagaan migsin kay kining among abuhan na luwas na gyud mi sa ulan. So kanang uban nga sin mangita pa mig kahoy kay atop na namo sa among katulgan nga gaulan na. Mm. Gapok ng mga Gabok naman ang mga kahoy kay nakita man gyud sa So, mga bata. pulihan.
pulihanan na ang mga kahoy. So mangita pa mi og kahoy na iatop gihapon na namo sa among katulganan. So karon na wa pa ninyo na kuan ang uban nga yero pa ninyo nakaatop tungod lagi sa sitwasyon nga kanang gabok na kayo ang kahoy ninyo. Oo, so mangita pa mo kahoy. Mangita pa mi. Oo. Pangita pa nako sa tatay mo og kanang kahoy nga puli namo didto. So salamat kayo. Salamat.